Hindi lamang problema sa gamutan ang natugunan ng ating programa ngayong taon, kundi maging ang problema ng ating mga kababayang kapuspalad na hindi alam kung saan kukunin ang pambayad sa ospital. Kung paano natin naresolba yan, panoorin natin ito. Iba't ibang mga sakit at problemang medikal ang ating binigyang tugon ngayong taon. Marami sa kanila, problema kung saan huhugutin ang kinakailangang pera para sa atensyong medikal na kinakailangan. Katulad na lang ng problema na inilapit sa atin ni Marilyn Obial para sa 77 taong gulang na ama na si Tatay Domingo Dacanay. Kwento niya, nagkaroon ng malaking bukol sa singit ang kanyang ama na patuloy na lumalala habang dumadaan ng mga araw. Ayon sa doktor na sumuri sa kanyang kalagayan, kailangan niyang sumailalim sa mga lab test para malaman kung anong uri ng bukol ang tumubo sa kanya. Pero dahil kapos sa pera, hindi na nila ito nagawa. Ang ating programa agad itong inaksyonan at agad nating tinawagan ang tanggapan ni Senior Citizens Party List, Rodolfo Ordanes. Agad namang nagpaabot ng tulong ang kongresista para sa pangangailangan ni Tatay Domingo. Nabili ko na rin po yung mga gamot na kailangan po niya. May natira pa pong konti para po sa susunod na mga gamutan na lang po niya. Maraming salamat po ulit sa tulong na binigay niyo po sa tatay ko. Maraming salamat po sa inyong programa po ulit. Problema naman sa hospital billing sa pribadong hospital ang idinulog na problema ni Gina Olivario sa ating programa. Ang bayarin kasi ng kanilang tiyuhin na si Almario Conje lumobo na matapos siyang maputulan ng paa dahil sa sakit na diabetes. Nag-ugat umano ang problema ni Almario nang minsang maglinis siya ng kanyang mga kuko sa paa at aksidenteng magkaroon ng sugat ang kanyang kanang hinlalaki. Sa loob lamang ng isang buwan ay nabulok ang kanang paa ni Almario na dahilan para ito ay putulin. Ang ating programa agad na umalalay sa kanilang pangangailangang medikal. Agad nating tinawagan si Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon. Ang kanilang bayarin sa hospital, sinagot na ng Ako Bicol Party List. Malugod po akong nagpapasalamat sa mga tumulong sa amin, lalo na sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Raul Bongalon at sa PTV po work. Naway marami pa kayong matulungan na kagaya namin. Problema naman sa naiwang bayarin sa hospital at mga gamot na dapat inumin. Ito naman ang problemang inilapit sa atin ni Elisa Aying na mula sa Marikina City. Ayon sa kanya, na-confine siya sa hospital dahil sa pagkakaroon ng malaking sugat at hindi na gumaling. Ayon sa doktor, kapag hindi naagapan ang kanyang sugat, ay kailangan ng putulin ang kanyang kaliwang paa. Agad din umano siyang binigyan ng gamot ng doktor para sa kanyang karamdaman. Subalit, hindi naman aniya sumasapat ang kanyang kinikita bilang isang kasambahay. Dahil dito, ay agad nating tinawagan ang tanggapan ni Mayor Marcy Teodoro ng Marikina City. Ayon kay Ma'am Hazel Militante, sasagutin na ni Mayor Marcy Teodoro ang lahat ng kanyang pangangailangang medikal. Agad din siyang nakatanggap ng 49,000 piso na mula kay Mayor Marcy Teodoro. Pasalamatan ko ulit si Mayor Marcy Teodoro po sa binigay niya kahapon sa akin. Malaki pong tulong niyo po sa akin. Ngayong nalalapit na ang bagong taon, iisa pa rin ang hangad ng PTV Malasakit at Work. Ito ay makapagbigay ng totoong tulong sa ating mga kababayan na may mga problemang medikal. Dahil ang tunay na malasakit ay laging at work. Sa mga nais pong humingi ng tulong sa PTV Malasakit at Work, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari po kayong mag-message sa amin sa ptvmalasakit@work@gmail.com. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.